Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, layunin niya'y kay inam, salita niya'y banal at makatotohanan. Halina kayo mga anak na minamahal niya, matigib kayo ng pandama na mula sa Kanya, at patuloy damhin sa kalooban niyo nang patuloy siyang makilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nararamdaman na ang simoy ng hangin na nagpapagunitang malapit na ang Pasko, nasasabi ng mga tao, ay, iba na ang hangin ngayon. Malapit na ang Pasko. Ngunit paano kaya naman nila sinasalarawan ang paggunita na kaya may Pasko, may isinilang na tagapagligtas? Paano naman kaya na isa sa buhay ang kalooban ng Ama na kaya may isinilang upang magpakilala at ipakilala ang gawa niya? Paano kaya nila lubos tatanggapin na kaya ang diwa ng Pasko ay mahalaga nang dahil sa pag-ibig ng Ama? Kailan kaya maisasalarawan ang pagiging totoo at tapat ng Ama sa bawat isa? Kailan kaya mapapatotohanan siya ng nag-ahari sa buhay ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mapapalad ang patuloy na nakikibahagi sa pag-ibig ng Ama ay nakikiisa sa pamamagitan ng Espiritu niya. Paghahari niya'y walang maliw, pagmamahal niya'y walang kamatayan, paglingap niya'y walang katapusan, ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka. Bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita rito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang iyon na lipi ni Abraham, ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Paano mo ba tinanggap ang Ama mo sa buhay na yung pinahiram lamang na mula sa Kanya? Nayaon ay iyong kinamtan at nakamtan hindi ganang iyong kalooban, kundi ganang Kanyang kalooban at kagustuhan. Hinanap mo ba ang Kanyang kalooban? Na nang tawagan ka niya ay tumalima ka pagdaka at sinunod mo siya at naisip mo't naalala ang iyong mga sala? Hindi ka ba nagdalawang isip na isinuko mo ito? Hindi ka ba nagdalawang isip na nadama mo siya ay naalala mo lahat kung ano ang lumipas na nagawa mo?
magalak at magpuri. Huwag mong tularan ang nagsasabing, sumuko na ako. Ngunit napakahalaga ng bagay at bilang na bilang kung ano ang bagay na nawawala sa kanilang mga kamay. Suring-suri kung ano ang naibabahagi, kwentang-kwenta kung ano binibigay at minamasdan kung sino mga babahaginan. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturo. Sa pandakmang katauhan nitong si Sakeo, ngunit tumaas ang uri ng kanyang pagkatao nang tanggapin niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng anak na isinugong nadama niya. Kaya't pagdakay naalala ang mga sala niya at nagbalik loob siya. Subalit, katulad din ng mga taong mapang-uri at mapanghusga, bakit siya nakikisama sa mga kasalanan? Sino baga ang tunay na paghaharian? Yaong taong nang uri, nagsuri, o ang taong makasalanan ngunit nakilala niya ang kasalanan niya? Yaon nga ang tao. Bakit baga bumaba ang Kristo sa lupa? Hindi bagat sa mga taong nagpapakumbaba at naglalayong kumilala sa amang dakila? Subalit, paano natatanggap ng tao sa puso't isip niya? Kaakibat ay kasama ang Kristo't Ama, subalit ang gaway lisya sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng saki tinuturan, magagawa mo't masasambit ang layon bilang tao, ngunit kaakibat niyon sa kaloob-looban mo, sinong wagas na maglilirip at totoong lumilirip ng puso ng tao. Kaya't maliwanag ang katotohanan sa pagsuko nitong si Sakeo, walang inisip ni anuman kundi ang pagdakay naghari sa kanya'y kababaan, sapagkat naalala niya ang kanyang mga kamali at kasalanan. Kaya naman siya mismo'y walang hiyang ginawa kung paano magpakababa at sumuko sa harapan ng kanyang tinanggap ng wikay, Sakeo, bumaba ka riya't magmadali, sapagkat kailangan kong magtungo sa iyong tahanan. Mga mahal, nagmamadali ang Kristo na makatungo at makatahan sa iyong katawan. Kailan mo siya tatanggaping lubos at makapanahan? Kailan mo ibibigay ang buong sarili mo para makilala mo pa siya at para makilala mong Diyos ang may sugo lamang ang pagkataong Jesucristo? Mga mahal, kay buti mo Ama, kay dakila mo. Kung lahat nga lamang ng nagsasabing Ama ay totoo ang damdamin at wagas sa puso nila'y ikaw, di nila dadaya at lilinlangin ang iyong espiritu. At di nila sasabihing buhay kang totoo, na sa kanila'y naghahari, ngunit puso nila'y kaiba mo. Kaya't di nila maramdaman niya ang totoo tapat na kapwa-tao, at di nila makita yung mabubuting gawa mo, sapagkat ang nasisilayan nila'y ang sa kanila lamang ito. Kaya't ang wika mo nga, linilirip mo ang tao, tarok mong laban ang puso't isipan, kaya't batid mo ang gawa ng sinuman. O aking Ama, tigibin mo ng galak ang iyong mga anak na nakikipagtotoo sa iyo. Hawiin mo ang dilim sa balumbong na isipan upang maghari liwanag na mula sa iyo. Yaong mga anak mong humihina at para sa iyo ay maging malakas, gawin mong marapat ang kalakasan, ay sa kanila'y kamtan. Yamang ikaw ang inuun at hinahanap na tuwiran, mapakilalang lubos ka sa buong sandaigdigan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga't sa oras na yaon, ang sinumang nakadama at nakilala ka, mismo sa sarili gagawing marapat ang pagtanggap at isusuko nilang ganap. Tulad ni Sakeo, na nabatin niya pagdaka ang mga mali niya sa unang buhay niya, kaya't siya mismong nagsabing, ano man ang nagawa ko at sino man ang dinaya ko, ibabalik ko sa kanyang ika-4 na bahagi pa. O tao, sa 4 na sulok ng isip at damdamin nyo, maging kabahaging kaloob nyo'y Ama, nang sa gayo'y matanggap nyong lubos kung paano maghari siya sa buhay nyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Mapapalad ang nakikiisa at tumpak na hinahanap ang iyong kaloob, sapagkat ang wika mo nga, walang makatutupad na tao sa lupa, kung bilang pagkataong alabok ang pinagmulan, sapagkat batid mo ang karupukan, ngunit nang dahil sa iyong pagmamahal, binigay mo at binahaging tuwiran ng iyong espiritu, kaya't doon mo nakikita ang tao kung paano nagtataglay na mula sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, totoo, dakila at buhay ang Diyos, nasaan ang Diyos sa buhay niyo? Nadaman niyo ba siya na nagdudulot ng saya kapag kayo'y nalulumbay bilang tao? Nararamdaman niyo ba siya kapag siya ay nagdudulot ng galak sa inyong lumbay? Nararamdaman niyo ba siyang nagpapalakas sa inyong kahinaan? Nadaraman niyo ba siya kapag kayo'y mayroong tiga-tigat ligalig? Yaon ng Ama, kaya't sa tuwin ay apuhapin siya at mararamdaman niyo lubos sa puso niyo. Sumayinyong paghahari, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Anong winika ng mga tao na nagbulong-bulungan? Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Oo, maaring makituloy ang Panginoon sa isang makasalanan at makapanahan siyang tuwiran sa puso ni numan, sapagkat ang wika nga niya, ipaparam ko lahat ang iyong kasalanan, ikaw na anak kong nagbabalik loob na ako'y tinanggap na tuwiran at ako'y makapananahan at magiging templo ko ang lupa mong katawan. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad ang mga nakikipagtotoo at ang pagsusumamo nila'y tapat at tinanggap nilang totoo ang Kristo't Ama ng buhay nila. Kaya mga mahal, halina kayo. Nais nyo bang malubos ang inyong gala? Nais nyo bang malubos ang inyong ligaya? Nais nyo bang malubos ang inyong ligaya at galak may kasama pang liwanag? Isipin nyo'y Ama, tanggapin nyo'y Anak, mana ng Espiritu, mabuhay kayo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nasubukan nyo na ba ang patagang inyong loob? At sa inyong kapanatagan at kapayapaan ng kaisipan, ni walang pumapasok sa inyo kahit anong gulo at lito? Kaya sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, kaharap mo ay halimbawa, pinaghirapan mong hayop, nakikita mo may sakit, masaya kang nananalangin. Masaya kang umaasang ito'y gagaling. Nakita mo halimbawa, ay linubog ang palay ko. Gumastos na ako, walang lumbay, walang hirap at isip mo'y payapat panatag, sapagkat alam mo, kung may nabulok na dayami, may sisibol, muling damo. Buhay bang Ama? Sa makatwid, kung ang damo na walang nangangalaga, napapasibol ng Ama, ikaw pa kayang anak niya na hindi niya mapasibulan ng lahat ng makaliligaya sapagkat anak kanyang lumalapit at nakikilala mo'y siya? Halina kayo mga mahal ko, magnilay at magbulay kayo. Naway matulad kayo kay Sakeo, na sa kanyang pandak na pagkatao, naghanap siya ng pamamaraan kung paano siya makakakita sa tinatawag na Jesus. Kaya naman sa kanyang pagpapakababa at paghahanap ng paraan, nakita siya ng Panginoon na kanyang tinatawag, yaan ang Ama, yaan ang Anak. Sa iyong pagpapakababa at paghahanap ng kaparaanan, kung paano mo siya kikilalanin at matatanggap, hindi nalihim sa kanya yan. Sapagkat nakikita niya kung paano mo ginagawang magpakababa at humanap ng paraang mapalapit ka sa kanya.
Alam niya yung pakikipagtotoo mo at pagnanasa mo makamit at nakamitan siya. Alam niya rin naman yung dinadaya mo lang siya at ginagamit mo para sa sarili mo. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At kayo mismo bilang tao, masusuri ninyo kung maligaya ang puso nyo at ang ligaya ay totoo. O ang ligaya nyo ay sandalit panandalian lamang. Sapagkat ang dulot ng Espiritu Santo ay nakagagalak, hindi sa bagay, hindi sa salapi, hindi sa pagkain, kundi mismo sa puso mo. Doon mo nararamdaman ito, kaya't di mo kayang tantuin. Bakit? Bakit ka masaya? Wala ka namang tulad ng nasa kapwa mo. Bakit? Bakit ka masaya? Sa kabila ng mga pinagdaraanan mo ay maligaya at umaasa kasama. Bakit? Bakit di ka matigatig sapagkat alam mo kung ang pihit ng hangin ay nagagawa niya, patimog, kanluran at hilaga. Kaya manalig ka, umasa ka, buhay yaong Ama. Katotohanan ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Sino ang pagmulat ng kanyang mata? Damang-dama niya na yaong kanyang Ama, na di naging maliwalas ang mukha niya at nasambit kay buti mo, Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. At sino naman ang natulog na may sama ng loob at pagkagising niya ay masama pa rin ang loob na nakasambit ng Diyos ko? Purihin ka, kundi Diyos ko, ba't ganito ang buhay ko? Mga mahal, katotohanan, kung nagagawa mong pangalandakan ng Ama at sinasabi mo sa kapwa mo, tumibay ka, ikaw mismong nagsasabing matibay ka, tumibay ka, marupok na marupok ka. Paano ka sasandigan ng kapwa mo? Di ba't tutumba rin siyang tulad mo? Kaya't ang wika ng Ama, sandigan mo'y akong batong walang katibagan. At bawat araw at gabi may, di ako matitibag. Kaya't sa aking kamanahan at ikaw rin ay tatatag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kung papaano nagpakilala itong si Sakeo sa pagnanasa niyang mapalapit at makilala ang hinahanap niya, sa kanyang kaparaanan din na siya naghirap at nahirapan pa. Mismo ang nakamasid sa kanyang totoong puso niya, tumawag na sinabit, halika Sakeo. Bumaba at magmadali ka sapagkat ngayon ay kailangan mong tumungo sa tahanan mo. Mga minamahal, yan ang Ama. Kapag nakita niya at nasuri niyang nakikilala mo siya, nagmamadaling mananahan siya sa iyo at lahat ng para sa iyo ay magiging para sa Kanya. At lahat ng para sa Kanya ay magiging para sa iyo. Kaya ikaw ay matatawag niyang anak sapagkat ang wika niya, hindi kita nilikha para pasakitan, kundi kay nilikha ko para ako'y iyong parangalan. O tao, kilalanin niyong magpaparangal sa inyo at pinararangalan niyong tapat sa puso niyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't bawat gagawin nyo, alang-alang sa Ama, huwag alang-alang sa sarili nyo. Sa alang-alang sa Ama, huwag sa alang-alang sa inyo. Pag-alang-alang sa Kanya, huwag pag-alang-alang sa kapwa mo, kundi sa alang-alang, pag-alang-alang at kagbagkalang sa Kanya. Nang sa gayon, maging kalugod-lugod ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mawawawaan ito ng taong damdamin ay di totoo? Mararamdaman lamang ito ng nakikipagtotoo at tuwirang damdamin ay mula sa amang totoo, kaya't matatawag na amang tunay ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, kapag tinura ng Espiritu at banalang nagturang Espiritu at winikat tinuran sa iyo, anak, manalig ka at magtiwala, makapapasa ka. Ibig sabihin sa pananalig mo at pagtitiwala, hindi lamang yun ang gagawin mo. Puso mo'y ibigay mo. Huwag pag-asa lamang makapapasa ka.
ngunit wala naman ang magpapasa sa'yo. Sa damdamin mo'y di mapuhap mo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya maliwanag ding tinura ng Ama. Kung ang layo nyo lay pagbigyan ko, ako na may di nyo kinikilalang totoo, paano naman ako sa buhay nyo tao? Samantalang ako naman ang nasa sa inyo, na binuhay ko kayo, di nyo madamay ako. Paano ko kayo kikilalaning anak ko? Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, bakit ka ba naglilingkod? At paano mo ba sinasalarawan ang paglilingkod mo sa Ama? Dahil tinanggap mo siya, di ba? Naramdaman mo siya, di ba? Kung magkagayon at siya naramdaman mo, siya ang pinaglilingkuran mo, pakikinggan mo ba ang kapwa mo tao na alam mong sinisira isip at damdamin mo? Aba, bahala ka. Basta ako, sama ako. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Yan ang dapat maging damdamin at isipan ng mangibabaw yaong Amang mahal. At sino mang taong manggigiyagi sa iyo, di pananagin ito ng Ama, kaya't kabag-habag ang umaalipin sa taong nagpapakatotoo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan, kaya't ang wika ko, magdumali kayo sa bawat araw may Ama ang kamtan, upang sa pagsapit ng gabi't madilim, liwanag pa rin ang sa inyo'y nananahan na kailanman tao, kung Ama ang sa inyo itatawid, isasadya, ihuhulagpos kayo sa bawat araw na hamon ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan may taong nang dahil alam niya, mabait siya, mabuti siya, sa gusto niyang magpakabuti at magpakabait, sa ayaw naman niya yung pagpapasakit, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ngunit ang Ama, ano man ang gawin ng kanyang mga anak, batid na batid niyang lahat. Kaya magalak kayo, mga nagpapatuwa at nagpapagalak ng inyong kapwa, sapagkat kung dumaranas man kayo ng pigati kung magkaminsan, upang kayo ay lalo pang tumabag at tumibay, Ama ang sa inyo'y kasiyahan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't kung paano ang Diyos ay matapat at ang Diyos ay liwanag, ano nga ba siya para sa lahat? Ang kasaysayan na hango sa mga kasaysayan ng mga nahirang na propeta, hari, kung inyong mapagninilayan, hindi sila nagpasarap lang. Hindi sila nagpasarap lang.
sapagkat ang mga nagpasarap ay nawala sa landas ng kabanalan, at ang nagpakasakit, nagpakamartir, nakapanahan sa katotohanan. Buhay bang Ama? Kaya ang wika nga, nais niyo bang maging ganap? Batahin niyo ang panandaliang hirap. Batahin niyo ang panandaliang sakit. Ngunit kay luwat na galap at kay luwat ng kasiyahan. Sapagkat ang panandalian, hinihingi lamang yan ng pagkakataon para ikay manalig na matapat, at pagkatapos ng lahat, tagumpay na ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mula sa ikalawang bahagi ng kasaysayan nitong si Macabeo sa kanyang aklat. Ang kasaysayang ito ay naganap sa panahon niya. Kaya't kung inyong tutuklasin at totoo niyong maapuhap ang katugunan at katotohanan, makikita ninyo kung paano kumilos ang amang buhay na kumikilos noon pa man. Kaya't inyong pakinggan. Naging martir si Eleazar. Nang panahong iyon ay may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapita ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iluwa. Pagkatapos siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y nangangahulugan sa kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi pinagbabawal, at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibinigay sa kanya ang kakainin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa parang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya na maputi na ang kanyang buhok. Naalala niyang sa pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang pong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon?" Ganyan nagaganap ngayon. Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ng aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya.
Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin para sa kanila'y kaululan. Lamang ang mga sinabi niya, kaya't ginulpi nila hanggang siya ay mamatay. Ngunit bago na nalagutan ng hininga sila, sinabi ni Eleazar, ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tinis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kung tinis ang hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eleazar. Ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. At yun na nga ang katapatan nitong si Eleazar. Sa panahon na iyon, kapalit ng pananalig at pagtitiwala ay kamatayan. Subalit sa panahon ng Espiritu, pagtitibay na mainam. Tao, kung nasa katotohanan ng bawat isa, kailangan bang pagdusahin ng kapwa-tao? Sinong marapat na magdusa? Di ba't ang makasalanang tao? Ngunit ganyan nga ang tao sa mga palagay na tama tumpak. Ngunit ang nakikita ng Ama sa anumang ginagawa ng mga anak niya, siyang hahatol at huhusga sa takdang panahon nila. Kaya mga mahal, hamakin man ang inyong pananampalataya. Kung pinaglalaban niyong tapat kayo sa Ama, siya pa rin ang hahatol sa bawat isa sa takdang panahoy kakamti ng mga anak niya. Kaya't halina mga mahal ko, ano baga ang utos at atas? Ano baga ang kautusan at pananalita ng Ama? Ibigin mo ang salita niya, buhayin mo sa puso't isip mo. Sa gayon mananaan sa iyo ang banal na aral niya at siyang magsisilbing tanglaw ng buhay mo. Kung magkagayon ito ang nananaan sa tao, sinong madidimlan na totoo? Kaya't halina mga mahal ko, tigibin niyo ng pananalig at pagtitiwala, anong di niya magagawa. Sa panahong yaon, marami ang naghandog ng buhay para ipaglaban ang pananampalataya. Subalit, tinapos na ng Kristo ang lahat. Tinubos naman din ang lahat ng kanyang mga anak upang patotohanan ang kaligtasan at danang katotohanan ay ang sinugong ibinaba ng Ama sa lupa hanggang matapos ng lahat na makilala ang katotohanan at ang pamamagitan ng Espiritu ang naglalahad na totoo. Kayo ba'y nasa banal na katotohanan? At ang banal na Espiritu ay nag-aaring tuwiran? Alamin nyo ang mga aral at salita ng Ama at sa puso nyo'y mananahang ganap siya. Sa isip nyo'y makikintal na lubos ang mga aral niya na magsisilbing liwanag at pangunawa sa inyo ay daratal. Kung magkagayon, di nyo na kailangang apuhapin pa ang bawat tao para hanapan nyo ng kung ano-ano. Bagkus hanapin nyo ang katwiran at kalooban ng Ama, makikita nyo lahat ng katugunan. Siya lamang ang liwanag, siya lamang ang buhay, siya lamang ang galak. Halina mga mahal ko, tigibin nyo ng pananalig at pagtitiwala ang puso nyo at patototohanan niya habang puso mo'y siyang nadarama, makikilala mong lubos gawang mainam niya. Sapagkat siya ang kaligtasan at buhay mo, sapagkat siyang bumuhay sa iyo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Anong natutunan nyo sa kasaysayan ni Eleazar? Mas minithi niya sa edad niyang iyon. Natanggapin niya na ang kaparusahan ng mga patuloy na nagnanasang pilitin siyang pakainin sa hindi niya dapat kainin nang dahil sa kanyang paninindigan sa kanyang relihiyon. At yamang siya'y matanda na rin lamang na napanindigan niya ang kanyang mabuting ginawa at pagkatapos para iligtas lamang ang sarili niya ay gagawin niyang magsinungaling. Kaya, di nga ba't ang wika ng Ama, anak, ang bawat pagkikilala, kapag nagkaisa at nagkakilalanan nga kayo, masaya kayo kapwa bilang tao, ngunit higit kayong magiging masaya at maligaya kapag nakilala nyo'y ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sinong nakakilala sa Ama
na nasiphayo ang puso niya. Meron baga? Kay palad ng mga anak ng amang nakiisa at nakibahagi sa kanya. Ngunit ang wika nga niya, ikaw, kayong lahat sa panahon ng Espiritu, di nyo man nakikita, mapauunawa niya ang dapat unawain nyo kapag tinanggap nyo'y Panginoon Heso Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang pinagkaiba ngayon sa mga tao na sa pananaw nilang silang tama, pilit na paggagawa sa iyo, hindi mo naman dapat gawin at labag sa iyo dahil sa tuntuning tinatahak mo. Kaya, kayo, halimbawa, alang-alang sa pakikitungot, alang-alang sa pakikisa, ang taglay nyo'y Ama. Alang-alang sa Kanya, di nga ba't gagawin nyo ang pakikisa, alang-alang sa papakita nyong mahal nyo'y Ama. Kaya, iba yung tuntunin ng tao at ibang tuntunin niya. Ibang batas niya at ibang batas ng tao. Ngunit ang tuntunin at batas ng tao, tuntunin ng Ama at batas ng tao at tuntunin batas niya. Kapag nagkaparehas na siya ang gusto, masusunod ng bawat anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, kahanga-hanga ang tunay ang puso niya sa Ama'y tapat na tumanggap sila. Kumusta ka na, Pogi? Kumusta ka na, Pogi? Ay, Pogi, alam mo kung matapang ka lang yan, tatakbo ka na. O, diba? Palibhasa'y bata, walang pinakikiramdaman kundi yung masakit. Subalit, masarap na siyang matulog. Kaya nga, ang mahalaga, hindi na siya nagbuo ng para pumasok sa loob. Kundi, yun ang katakataka. Na katakataka. Katakatakang na iba ang gawa nitong Ama. Kung hahanapin ng bawat anak na turingan niya, masusumpungan ang hiwaga at himala niya. Halina nga kayo, hanapin niyo siya. Yan ang totoo, mga anak niya. Ang ligaya ay madarama kapag Ama ang kasama. Sa bawat isa, nagpapakilala siya. Madama't makilala mo siya bilang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliliwanag. At ang may puso na siya ay nakatahan. Liligaya, ganap at tuwiran. Halina kayo, namnamin nyo ang buhay na kaloob niya. Ano ba yan? Ay, bilis, ano? Buntik. Ano kaya't sumemplang, ano? Tao yun pag sumemplang. Ano kaya't nasintunado? Tao yun pag nasintunado. Yan ang patotoo. Ura-urada pagdaka. Ang sabi nga, eka, kung talagang banal na espiritu yan, ba't eka hindi siya pagsalitain ng German? Ba't eka hindi siya pagsalitain ng Grego? Ba't hindi siya eka pagsalitain ng English? Lahat alam eka ng Diyos. Bakit ba giniyagis at nalito ang mga tao ng panahon na ginagawa ang tore ni Babel? Hindi ba't mayabang ang tao? O ba't tutularan mo ang taong lahat ng lengguwahe, aalamin mo? Pinirang kita, anak, para magpaliwanag ng aking salita, hindi para magmagaling alam mo lahat ang lengguwahe sa lupa. Ang may pandinig
ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag niloob ko, di man nawawawaan ng tao ang sinasambit mo, nay ko po. Sabi niya, di ko alam. Ngunit kung nadarama niya ako, ang sabi niya, ang sarap, nasa puso ko, ang sinasabi niya. Wala sa diwa na hindi naman ganap sapagkat baluktot at namamaluktot. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Nagpakamartir ba kayo? Nagpapakamartir ba kayo? Walang sayang, sapagkat ang Diyos ay nakatunghay. Alam niya kung anong ginagawa niyong pagbabata. Dahil ba yan sa Kanya? O dahil may gusto ka? Totoo ba pagpapakamartir mo? Nakita ba ng Amang tapat ang puso mo? O ginagawa mo yan na nagsusukot sumasawa ka dahil mayroon ka lang gusto? Ang wika ng Ama, mapapalad kayong ako sa puso nyo. Di nahihirapan at susuko kayo. Patuloy niyong gagawin ito sapagkat akong nadarama ninyo. Nadara nyo ba ang Mama? Kaya nakagagawa kayo. Tumutupad kayo. Nagsasabi kayong nakapananabik ang bawat araw. Subalit kung di siya totoong nararamdaman ng puso nyo, ay bukas na lang mayroon akong pupuntahan. Paano mong naisa sa buhay at naisa sa larawan ng bilang lingkod ka? Sasabihin naman, ay kahit naman di ako nagpupunta ng dambana, naglilingkod naman, ay saan ka ba hinirang? Ang may pandinig ay nakarinig. Kung hinirang ka sa daan, kahit wala ka rito araw-araw, daan ang humirang sa'yo, kaya may dahilan ka. Kung hinirang ka sa puno, hinirang ka ng puno, kaya kahit hindi ka dito, may puno ka namang nandun, siya humirang sa'yo, wala ka nga dito, walang dahilan. Pare kayo tumungo. Subalit kung ikay hinirang dito, dahilan mo't matwid ay sa'yo lamang, ikaw may gusto niyan. Magalit kayo kung gusto nyo. Matuwa naman kayo kung nasa nyo, sapagkat tinuturan ko like totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong alam ng Ama dahilan nyo, alam ng Ama katwiran nyo, alam ng Ama ang totoo, wag linlangin Espiritu Santo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat may dahilang tanggap ng Ama, may katwirang nakalulugod sa Kanya, yaong totoo at di paglilinlang ng Espiritu niya. Kaya masaya pa rin siyang nagmamasid at tanggap niya ang lahat. Subalit, kapag ginagawa mo lamang yaong salita at di naman siya natutuwa, ginagawa mo pasakit sa sarili mo mismo. Kaya, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manapit
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Ama. Ang mga naglilingkod sa Kanya, nagpapakasakit hindi para sa kanila. At nagagawa nila ang ginagawa nila, hindi dahil sila may gumagawa, kumikilos lang sila, alipin lang sila. Kaya, nagtataka ka ba sa sarili mo? Bakit nakagagawa ka? Hindi kaya ng katawan mo. Bakit nakapagsasabi ka? Hindi talino mo. Sapagkat mayroon ngang gumagawa at gumagalaw sa buhay mo. Nang dahil hindi mo nga ito nakikita, kaya di mo mapaniwala ang tao kung di mo pa nararamdaman ito. So, balit kung nararamdaman mo, tiwalang-tiwala ka, batid na batid mo, kilalang-kilala mo. Yaw ng pawang totoo. Ngayon, paano mo paniniwala ng kapwa mo, kundi ka gayong tulad niya? Kaya hindi ka maniniwala dahil di mo nga ginagawa. Subukan mong gawin, ikaw di maniniwala sa iyong kapwa. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Yaw ng pawang katotohanan, tulad ni Sakeo. Sapagkat batid na makasalanan, humatol ang mga taong mga hunghang nang akala mo sino silang magagaling at matitinong nilalang. Subalit mas mapalad ang sumukot na kabatid sa kanyang sala at inamin pagdaka. Doon, napakita ang pagpapakababa, ang pagtanggap at pakikipagtotoo kaysa taong kunwari magaling, wala namang galing. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, ang wika ng Ama, bawat araw layon at nasa kong kaisa'y magkaisa pa, upang makilala at malubos ang pagkilala, sa gayoy matatantot malulubos ang kung sino ako sa kanila, at madarama nilang ako sa tuwin ay suma sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal ko, paano nga namang maunawaan ng tao ang mga kabanalan? Ano po? Paano nga namang maunawaan ng tao ang banal at pagpapakabanal? Ayaw nga ang tanggapin. Kaya hindi paniniwalaan. Kadaling sabihin, ang Espiritu'y nasa akin. Ngunit mahirap ipasabuhay ang Espiritong sumasayo kung banal. At di naman totoong banal ang nasa iyo. Di ba? Diyan makikita yon. Yan ang napapasuri ng Ama. Kaya, ang sabi niya, walang makalilirip, maliban ako. Kaya, siyang nakababatid, siyang nakasisilay, siyang nakakakilala sa lahat ng kanyang mga anak. Magpakilala kayo, mapabatid kayo, sapagkat alam niya
kung kayo'y matatawag niyang anak na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pag nagtiwala ka sa Ama, na sinabi mong gagaling ako dahil siya'y mahal niya ako at ako'y kinikilala ko siya, kahit may nararamdaman ka pa, labanan mo yan. Kahit nakikita mo pa, masakit pa yung paa ko abay, labanan mo yan. Sapagkat yan ang senyalis kung papaano mo siya kikilalanin. Yan ang patotoo kung paano mo siya tinatanggap. Sa kabila ng mayroon ka pang nararamdaman, di ka natitigatig, alam mong may gagawin siyang ganap sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano umakyat itong si Zakeo sa Sycamoro, sa puno ng Sycamoro, alam ng kanyang Panginoon. Kaya tumingala, Zakeo, bumaba ka dyan. Sa makatwid, walang nalihim na umakyat siya sa taas para hanapin siya. Tinataas mo ba pananampalataya mo? Alam ng Ama yan, nakikita ka niya. Kaya kahit na ano pang sabihin ng kapwa mo nang nagpakababa ka, ikaw nga ay lalo pa niyang tinataas. Kaya tao, halina kayo, pakilala kayo, huwag sa salita, kundi sa puso't sa gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nang umaakyat siya, batid niya walang nakakaalam doon sa kanyang ginagawa at hinahanap niya kung paano siya mapapakita at makikita niya itong tinatawag na Panginoong Hesus. Kaya't umakyat siya sa puno ng Sycamoro at pagkatapos ay wala siyang kamalayan. Tinawag ang kanyang pangalan, Zakeo, bumaba ka riyan, magdumali ka, sapagkat kailangan kong ngayon din ay makatungo sa hintanan. Mga minamahal, ganyan ang Ama. Kapag nakita niya kung paano ka nagmamadaling gusto mo siyang makilala, ikaw naman ay bababaan ang kanyang espiritu upang patuloy kanyang panahanan at magsabing, ikaw ay sa akin, mananahan ako sa iyo. Mga minamahal, ganyan ang pawang katotohanan, kaya pinakikilala niyo ba kung paano niyo kinikilala ang anak upang ang Ama ay maramdaman ninyong tuwiran? Kung magkagayon, patotohanan ninyo sa pagpapakababa, siyang taglay nyo, sa pagiging marapat, siyang hinahanap nyo, mapapatotohanan niyang anak niya kayong tinatawag. Zakeo, bumaba ka sapagkat kailangan kita. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang sabi niya, Pedro, bumaba ka sa iyong pagkatao. Hanapin mo ako at sumunod ka sa akin sapagkat ako'y mananahan sa buhay mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Naway nawawaan ninyo ang mga aral na ito. Sa gayon, magbulay at magnilay kayo. Matatanto nyong may Diyos na nakakakita sa lahat ng sandali kung saan kayo at anong ginagawa nyo. Kaya't hahanapin niya kayo upang tawagin at makisa kayo. Halina ang tumanggap at sumunod. Mahahalina siyang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? May bukas pa sa inyong buhay. Kalalas mo ng itsura ne. Ayan. May ligaya sa bawat araw kung dadampin sa inyong kalooban. Yaong Amang sa buhay nyo'y nananawagan. Tataglayin nyo ang lakas, titibay kayo at tatatag sa buhay nyo'y siya ang ganap, pangunahan nyo. Manguna siya sa inyo at uunahan kayo upang lubos na matanggap ninyong ganap. Wika niya ay ikaw lamang ang nasa kong
kumilalat madarama ang pagmamahal ko ito. Wika niya sa mga anak niya, anak, ikaw lang ang kailangang makadama nang makilala mo ang pagtanggap ko sa iyo. Na kapag nakilala mo kung paano kita tinatanggap, malulubos ang iyong galak. At kapag nalubos ang iyong galak, tandaan mo bawat araw ikay may liwanag. At sa bawat araw na ikay nagliliwanag, magniningning ang iyong buhay. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Magnilay kayo't magbulay, magtanto kayong tuwira. Ano baga ang layon ko? Lahat kayo ay masyahan upang mawarin nyo buhay ninyo mula sa Ama. Katotohanan lang iyong tinuran ko, ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay magliwanag, sapagkat ang wika ko walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mga mahal, kay buti ng Ama, sigla ng buhay, galak ng buhay, liwanag ng buhay, lakas ng buhay, pananalig at pananampalataya, pisikal at pang-espiritual, sa Kanya magmumulat, magbibigay ay siya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pag-asang totoo. Huwag pag-aalinlanganin ang puso nyong may magagawa itong Ama ninyo. At sa bawat segundo ng buhay nyo, mapapaligaya niya kayo. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. May bukas.